kapatid. 1, 2, 3. When God meets you in the fire. 1, 2, 3. When God meets you in the fire. 1, 2, 3. When God meets you in the fire. Sa baba. May kasama ka sa gitna ng apoy. Sa baba. May kasama ka sa gitna ng apoy. Sa baba. May kasama ka sa gitna ng apoy. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Maganda talaga pag nagtuturo ka ng NOP tapos litin ka pa ng sermon. Sabi ni Sister Mide, ito na lang magturo ng NOP, ha? Yeah. Ayun ko mga kapatid, are you ready? Basahin natin ang salita ng Panginoon sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 verse 25. Daniel chapter 3 verse 25. Daniel chapter 3 verse 25. And this was about, as we know mga kapatid, this was about the king Nebuchadnezzar. The king Nebuchadnezzar made a decree. Daniel chapter 3 verse 25. Abing, okay ka lang? Chapter 3 verse 25. He answered and said, the king was talking in his chamber. The king, Nebuchadnezzar, said, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. So yung ating passage mga kapatid is that, sige basahin natin si Sir Bobby. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. 1, 2, 3. Siya ay sumagot at sabi, narito ang aking nakikita, 4 na lalaki na hindi kapos. Alululul. Sabay-sabay tayo mga kapatid. 1, 2, 3. Siya ay sumagot. Narito aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilak at sinita ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo na ika-4 ay kawangis. Our topic for today ay when God meets you in the fire. You see mga kapatid, hindi palaging pinipigilan ng Diyos ang apoy. Kaya minsan, hindi tama yung panalangin na, Panginoon, alisin mo po ang problema. Amen ba? No. Sometimes, God can remove or God will allow the problem for a reason. May dahilan ng Diyos. Amen ba? Sabihin siya ko kapatid. May dahilan ng Diyos. Hindi palaging pinipigilan ng Panginoon ang apoy, pero hindi niya tayo iiwan sa loob nito. Kung titignan mo si Freddy, and listen to this carefully, when I was meditating this, the fire, makikita mo mga kapatid that God could have prevented the fire. Of course. God could have prevented the fire. Pwede walang fire. Pwede walang pagsubok. Pwede walang problema sa buhay. Di ba ka? God could have exempt you from those problems. God could have prevented the fire. Pero Sister Edith, makikita mo, in the book of Daniel chapter 3, instead of God preventing the fire, what God did was to join in the fire. Nakasama siya doon sa fire. Hindi niya inalis. Hindi niya inalis yung fire. Makita mo mga kapatid na hindi inalis ng Panginoon. Dapat sana si Edith,
Itong malaking himala, Brother Joey. The greatest miracle was not that they avoided the fire. Hindi yung pinakamalaking himala sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego na nakaiwas sila sa fire. The greatest miracle, Brother Saul, was that the fire could not destroy them. The fire was meant to kill them. But instead, God joined in with them in the fire so that the fire that would have destroyed them did not destroy them. So ganun din yung mga pagsubok, Brother Joey. Yung mga pagsubok sa'yo, Sister Jackie, may be proof that God is with you. Maaaring yung mga pagsubok na dinadaanan mo ay isang katotohanan na kasama mo ang Diyos. Paano mo malalaman na totoo itong ating ginagawa? How would you know that the God that we serve is a good God? Na laging lahat ng tira mo shoot? Na lahat ng apply mo panalo ka? Wala kang talo? Amen ba? Si Manny Pacquiao ba? Lahat ba knock-out? Hindi naman. May mga talo rin siya. Di ba? May draw. May knock-out din siya, may loss siya. Pero ang tinitingnan mga kapatid, ay yung panalo. Kaya kapag kasama mo ang Diyos, when you understand that God, the character of God, that God is with you, that He will never leave you, He will never forsake you, you always win. Makikita mo kasama mo ang Diyos, kahit may problema, huwag kang related sa ating topic kanina, huwag kang makakalimot. Hindi sila iniligtas bago dumating ang apoy. Sinalubog sila ng Diyos. Diba? Sister Ina? Take it up, pray. Ay, hindi pa kayo mga kapatid? Yung iba nagtatago sa likod, habang gumagano yung katabi, gumagano din siya. Huwag kayong sumayo mga kapatid, para hindi yung nakikita kong lahat. Pwedeng ilayo ng Panginoon, pwedeng alisin ng Diyos. Pero nakakatawa rin kung Mami Josie, hindi naghihintay sa kanila ang Panginoon. Hindi sila iniligtas bago dumating ang apoy. Pwedeng patay ng Panginoon yung mga naglagay sa kanila sa apoy, di ba? Pwedeng hindi matuloy yung paglalagay sa kanila sa apoy. Pwedeng hindi makulong si Sister Edith. Di ba? Lord, kung talagang totoo ka, hindi ako makukulong. Lord, kung talagang totoo ka, hindi ako magkakaroon ng ganitong problema. Pero hindi. Instead, Sister Cecil, God led them in the fire. Kaya yung fire, tingnan mo yan, may dahilan yan. May pagsubok. May ginagawa Diyos. Titim sa Panginoon dito. Amen ba? Sabihin siya, talaga kapatid? May pagsubok ba? May ginagawa ang Diyos sa'yo. Palakpakan natin ang Lord. May ginagawa ang Diyos. Huwag ka lang susuko, bakit gano'n? Ang tagal. Sister Jen, 3 taon ka pa lang. 22 years lang! Ang itanong mo, anong ginawa nito? Sa loob ng 2 dekada. Nakulong. Pero sa kalit na, pwede tanggalin ang Panginoon nyo. Kasi naglilingkod naman sila sa Diyos eh. Kung totoo si Mami Josie, ay, nagpupunta ko ng simbahan, dapat exempted ako sa problema. No! No one is exempt sa problema. Amen ba? Sabi ko siya, matabi kapatid, hindi ka exempted. Pag may problema, hinaharap ka na dyan. Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Ang sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, kayang iligtas kami ng Diyos, ngunit kahit hindi gawin ng Panginoon na kami ay iligtas, hindi pa rin kami susunod. Matindi. Bakit mga kapatid? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakadepende sa magandang outcome. Ay,
Magpapatuloy ako dyan sa church kapag maganda ang resulta ng application ko. Kapag maganda ang visa ako nakuha, nanalo ko sa appeal, totoo nga, yung pananampalataya ko. No! It's a lie! It's a lie! That God has to give you good stuff so that you go to church. It doesn't work that way. And if that is your intention in coming to the church, you are in a wrong church. You are in a wrong faith. Kasi transactional eh. Magpagmaganda ibigay siya ng Diyos, pumunta ka sa church. Pag wala, wala. Nakuha niyo mga kapatid. A true faith refuses to bow. Ang isang mature na pananampalataya, ang pwede mo sabihin, Panginoon, kahit hindi ko maintindihan, mananatili akong tapat sa iyo. Yon ang mataas na pananampalataya. Ganon ang isang totoong Kristiyano na handang maglingkod, nananatili. Hindi yung kapag wala na makuha, aalis na. Ano ito mga kapatid? Yan ba ang pananampalataya natin? Kasi sabi ko sa inyo, ang dali magpatotoo sa unahan eh. It's easy to go to the church and testify to the goodness of God kapag maganda. But you will have to remember that God never said that there will always be sunshine. He never promised that there will be a rainbow all the time. But He made a promise, I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi ka naiiwanan. Yun ang pangako ng Panginoon. Kay Shadrach at Abednego, hindi niya sinabing walang apoy. Hindi niya sinabing maliligtas kayo sa apoy. But God said, I will be one of you. I will walk with you. I will suffer the hate with you. When you have this kind of level of faith, na hindi ka bibitaw, hindi ka aalis, hindi ka silaw palitaw, ito ang totoong pananampalataya. Ito ang totoong pananalig. Ito ang totoong pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Sabi mo siya, kapatid, kapatid, nananalig ka ba sa Panginoon? Palapakan natin ang Lord. Naman ito, Brother Sob, hindi tumayo ang Diyos. God never stood there and wait for them to be good. Hintayin ko muna kung okay sila. Hintayin ko muna kung talagang hindi sila bibigay. Hintayin ko muna hanggang tingnan muna ko talagang malakas ang faith nila. Tingnan muna kung masunog ang mga proof nila. Tapos saka ako papasok. No! Sister Dalma, He was already there. When the king on his chamber looked down, the king Nebuchadnezzar said, why are there 4 then? Didn't we just put 3 men? Why there are now 4? And I could see that the 4th man looks like the Son of God. Even the king recognized that the 4th man was God. Hindi siya naghintay. Ganito ang puso, mga kapatid. Ganito ang damdamin ng isang ama. Ganito ang damdamin ng isang magulang. Hindi niya pinapanood lamang ang pain mula sa malayo. Pumapasok ang isang ama, ang isang magulang sa gitna at nagsasabi sa kanyang anak, hindi kita iiwan dito mag-isa. Kaya may mga magulang, di ba? Pagka may sakit ang anak ninyo, sasabihin niyo, Panginoon, sana akin na lang. Panginoon, akin na lang po yung sakit ng anak ko. Huwag niyo lang po iparana sa anak ko yung sakit. Ako na lang po. Why? Because you understood the pain ng inyong mga anak. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi reward na kailangan mong paghirapan. God doesn't want you to suffer first. God doesn't reward you when you suffer. God doesn't wait for you. He stays with you. He is with you all throughout. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Nandoon ang Panginoon. Kahit na hindi ka pa maayos, hindi pa okay ang pakiramdam mo, hindi pa okay ang buhay mo, but God is there. Hindi ka niya iniiwan. At ang sulong ay hindi proof na iniiwan ka ng Diyos. Yung mga problema ay hindi katotohanan na iniiwan ka ng Panginoon. Maaari ito isang lugar kung saan mo makikita
kasama ko pala, Panginoon. Nandoon pala ang Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hinahanap ng Diyos, but God is there. Wala tayong nakita na nagsalita si Shadrach, Meshach, and Abednego. There was no chat or conversation in that book, in the chapter that said, Shadrach, Meshach, and Abednego saw the man, saw the fourth man. No. There was no conversation. It was only the king who saw the fourth man. You may never sometimes see the presence of God. Sometimes He is hidden. Sometimes He is working behind the scene. Hindi lang ipapakita ng Panginoon sa iyo kanyang kilos at kanyang galaw. But always remember that God is working. God is working even when you don't see, even when you don't understand, but God is there working for your advantage. Kumikilos ang Panginoon. Gumagawa ng mga himala ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Nung pumasok sila sa apoy na nakatali, di ba nakatali sila? They went into the fire. Para hindi sila makatakas, Brother Joey, they were tied up. Sobrang pahirap. Pero nakita nila, o nakita silang malayang naglalakad. How could a tied man, foot or feet and hands are tied up, but in the fire, the Bible said, Mami Josie, that they can walk freely. It's an irony. It's an ironic. It's, you can about say in this literature, it's an oxymoron to see people walking, to see them walking while they were tied up. Hindi sila sinunog ng apoy. You know what, Sister Jen? The fire, instead of them being burned, it was the rope that tied them up that was burned instead of them. Yung apoy na dapat sumunod sa kanila, ang sinunog ng apoy ay yung tali na nakapulupot sa kanila, na nakapuhol sa kanila. Ang sinunog nito ay ang rope na gumagapo sa kanila. May mga rope na maaaring matagal mo ng dala. Fear, shame, condemnation, rejection, lies about your identity. May mga rope sa buhay mo na matagal na nakatali sa iyo. Pero ganito ang sabi si Edith, pumasok silang nakatali. Pero Sister Nina, when the furnace was opened up, Sister Nina, when the furnace was opened up, the men, they don't have ropes. They walked freely. Because the fire burned the ropes. That is sometimes the purpose of the problem. Yung minsan-minsan ang mga dahilan kung bakit may problema ang tao. Para subukin ka, palakasin ka. Amen ba? Hindi yung palagi tayong mabababaw ang luha, balat sibuyas. Yung mga pagsubok ang magpapalakas sa iyo, susunugin ng apoy ang mga pagsubok na yan, ang mga problema mo. Mawawalang lahat yan. At kapag kasama mo ang Diyos, lalabas ka, matatapos ang problema mo. Makakaraos ka, malalampasan mo yan, at paglabas mo, you are a better person than before. Palakpakan natin ang Lord. May kasama ka sa gitna ng apoy. Sabi mo siya, kapatid. Huwag naman yung kapatid. Huwag naman. Sabi mo, harapan mo yung kapatid. Kapatid! Alam mo ba? May kasama ka sa gitna ng apoy. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. When God meets you in the fire. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, pagpagkas ang level ng iyong pananampalataya, dadaan sa mga problema. But stay committed. Stay faithful. Manatiling tapat sa Diyos. Manatiling nagmamahal sa Panginoon. One day,
yung luha mo, luha ng kagalakan. Hindi ka na iiyak, iiyak ka pa rin, pero iiyak ka ng luha ng saya. Hindi lahat ng pain ay ipinadala ng Diyos. Pero maraming mga sakit, mga kapatid, maraming mga pain, sufferings, ay bunga ng ating mga kasalanan. Nagpapapanalangin ka sa pastor, sa preacher, sa mga spiritual leaders, wala ka namang pahinga. Sinisira mo ngayong sarili. Nandun ka sa Ako Hammersmith, wala kang ginawa, para kang prungkong giling ka ng giling. Ano ba ka mga kapatid? Hindi ka kumakain. Hindi ka nagpapalakas. Napalita na nga si Pastor Jim, sabi ko, Pastor Jim, magbigas loser tayo. Ano ba ka? Para pagdating naman natin sa ating Christmas party, yung ating gawin kung kasi sa atin. Hindi mo nagalit ka sa washing machine. Alam mo, washing machine, pagdating mo ng ari, bakit gawin? Nakaliit ang mga ilalaman natin. Hindi naliit ka patay. Lalaki ka lang. Di ba? Isang dala ng kasalanan ng tao. Yung pain. Pero kahit hindi galing sa Diyos, ang masamang ginawa laban sa iyo, kaya pa rin tayong ipagtanggol ng Panginoon. Kahit na hindi kasalanan ng Diyos. Kahit na ikaw may kagagawa niyan, di ba? Kaya ka nagkaganito, kaya ka nagkaganito, dahil din naman sa iyo. Kahit na dahil sa iyo, pero gagawa pa rin ng Panginoon, kikilos pa rin siya, sasabahan ka pa rin niya doon. Eh, magbaga, palakpan natin ang Lord. Amen. Sabi ko siya, tuloy matay. Kahit kasalanan mo na, ha? May gagawin ng Diyos. Amen. Last, mga kapatid. At ang pinakamahalaga dito, mga kapatid ko, sa Daniel chapter 3, verse 27. Nang lumabas sila, Sister Marty, hindi nasunog ang kanilang katawan. Yun na nakakapagtaka. Hindi nasira ang kanilang damit. At ito pa, Pastor Arling, wala silang amoy ng usok. Hindi sila nag-amoy usok. Amen ba? Dumangan sila sa fire, but hindi nila naging identity ang fire. Dadaan ka sa mga pagsubok, wala kang visa, pero after na nagkabisa ka na, wala na eh. Na dapat sana yung papatay sa'yo eh. Yung walang visa, yun sana magpapakaluhod sa'yo. Yung walang visa, TNT ka. Alam mo, meron ako sa isang araw. Ang sabi niya sa akin, ano na siya, 22 years na sa Sister Jen. Eh, 19 years na pa. Di ba ka? Alam mo, sabi niya sa akin, ito totoo, mga kapatid mo. Sabi sa akin, Tony, parang awa din ako sa akin. Ako baka nalulunod na. At parang ako yung sinasabi siya parang po ako'y makalaya at hindi na ako bulihin ng iba. Yung palang mga TNT, binubuli. Talaga. Kaya kayo may mga papel. Pag kayo ng bully, talagang bubuli o hindi yan. But the presence of God changed everything. Sa buhay ni Shadrach at Meshach at Abednego, kaya maganda sa tao, lagi nagsisimba. Hindi ang simbahan eh. Siyempre naman, simba na simba yan, kahit naman nagsisimba yan eh, gano'n pa rin ang ugali. Eh yun na nga eh! Nagsisimba, hindi pa nagbabago, lalo na kung hindi nasimba yan. Baka number one dealer na yan. Baka durugis pa ka, drug dealer na yan. Eh nagsisimba ka, paano nahugakan? Nakakapaghugas! Nalilinis ng Panginoon kahit paano! Amen ba? At malay mo, ano ka lang natin sa buhay, sa takbo ng buhay, baka bukas makalawa,
Sister Jo, kami kakagawa ng kita. Sister Jo, sabi niya, ilan na. At saka huwag kayong mabiligtas sa mga tao ng disimba. Kung kahit ng disimba tapos anong alam natin sa buhay nila? Hindi mo alam na binabago sila ng Diyos. Paglabas nila sa church, kahit paano, kahit 1%, 2% may nakuha. Ganun ba ka? Dahil, alam niyo mga kapatid, malaki ang nagagawa ng presensya ng Diyos. Because God's presence changes everything. At yung nangyari sa'yo, Sister Edith, Sister Marlene, yung mga nagkatisa na dyan, yung nangyari sa'yo, hindi mo wala na. Hindi na ikaw binubuhay, hindi ka na bubulihin ng iba. Amen ba? Hindi ka na pwedeng lukuhin, hindi ka na pwedeng utay ng iba. Why? Because binago na ng Diyos ang iyong pagkatao. Dahil ang presensya, Sister Cynthia, yung presensya ng Diyos, the presence of God changes everything. Dahil nandun ang Diyos, lahat ng mga apoy, ng mga usok, hindi sila nag-apoy-apoy, hindi sila nasunog. Paglabas nila, yung tao sila. Nagtaka yung hari. Sabi ng hari, kasi dati hindi ako naniniwala, pero simula ngayon, ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, sila ang tatanghalin natin Diyos. Siya ang Diyos ng kataas-taasan. Why? Doon sa pagpapalang makukuha mo, sa mga biyaya makukuha mo, at sa bagong pagkataong bibigyan ng Diyos, maraming tao ang luluwalhatin nila ang Panginoon. Eh, nagpapalakpan natin ang Lord. Maraming tao ang magiging ang nahahanga. Aba, sino na, Marieta, pag ito yung nakalabas sa kulungan, papuputok mo lahat! Brother Philip, sinabi si Marieta sa akin yun. Hindi niya nadinugtong yung ipapuputol. Sabi niya, Atty, ako daw yung pag nakalabas din sa kulungan na ipapuputol daw nila lahat. Yan, doon kayo puputol. Naging hamon sa akin yung Sister Delma. Naging hamon sa akin. Sister Flo, Sister Marieta, nakakulong. 3 buwan na. 2 months. Pero 2 months. Pati yung boyfriend niya, ayos ang tulungan. Kaya sabi ko, di maghanap ka ng boyfriend na bago? Aba, kailan mo ba aasahan? Para sa akin, yun na po ha. Kung talagang mahal ko itong mga babae, talagang tutulog ako dito. Abay, kahit nasa kalubalot ang buong mundo, tutulog ka. Ngayon baga, naging hamon niya, Sister Marieta, sabi ko, kapatid, ikaw ay bumalik sa Panginoon. At pag ikaw ay nagkabisa sa Marieta, yung mga balang bisa rito, huwag kayong makakalimit sa Diyos. Hindi na yan ang magiging pagkatao mo. Amen ba? Hindi yung pag naghanap. Sino yung hanap mo? Yun yung si Juan, yun yung DNPC, ano? Diba ka? Ngayon, pag ihanap ka, yun yung si, yun yung dating, yun yung magandang babae na medyo black beauty. Hindi na yung magiging pagkatao mo. Hindi na TNT ang pagkatao mo. Bakit? Binago na ng Diyos. Yung presensya ng Panginoon ang nagpabago sa buhay mo. Walang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, sa mga walang papel, mga kapatid, at sa mga lumalaban ng apil, yung pakiusap sa inyo. Hindi yan ang katapusan ng buhay mo. Amen. Yan nararanasan mo yung appeal, yung visa application. You are only in the appetizer. Wala ka pa sa main course. Amen ba? Pag napunta kami ng Italy, brother and sister Velma, meron doon second main. Dito sa atin kasi main course isa lang eh. Sa kanila, second main course. Main dessert, second dessert, third dessert.
para hindi pa yan mga kapatid, bakit ang plano ng Panginoon sa iyo ay magkantay ang buhay mo. At ang buhay mo ay isang magiging malaking patotoo ng kaluwalhatian, ng kapangyarihan, ng kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-uwi mo ng bahay, Sister Edna. Pag-uwi mo ng probinsya, kapatid. Yung mga walang papel, pag-uwi mo ng probinsya, sabi mo, paano ka nakauwi? Tignan yung walang papel. Tapyo. Kala ko wala akong papel na tagit. Di ko kagabaka ito, ignore ko lamang. Wala! Mabibigla silang lahat. Sister Nina, dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay. Nakikita nila, paano? Anong ginawa mo? Siguro magaling ang gato mo. Huwag niyong kalimutan, ha? Ano ang naman siguro, kasi tamang naninira si Joy. Ikaw talaga mga artista. Ikaw talaga mga pelikula, mga kapatid. Ang pelikula, hindi maganda pag walang kontra. Ay, talaga! Hindi si Fernando mo pag wala si Paquito Diaz. Talaga, hindi si Dolphy pag wala si Panchito at si Tito. Wala pa panood pa yan. Ganun din ang buhay natin. Hayaan mong dumaan ka sa apoy. Hayaan mong maranasan mo yung apoy. Bakit? Alam mo naman kasama mo ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Sister Lorraine, I am with you until the end of time. And that's why Jesus came. The divine became human. Ang sabi ng Panginoon, I will turn into a human body. Sabi ng Panginoon, Emmanuel means God is with us. And if God is with you, nothing can defeat you. Kung kasama mo ang Diyos, walang tao, walang bagay ang makakatalo sa iyo. Lahat ng gagawin ng iyong kamay ay magtatagumpay. Lahat ng lakad ng iyong paa ay magtatagumpay. Lahat ng binhi ng iyong puso ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalapatan natin ang Lord. Kaya natin tumayo. Let us stand up. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Our topic today, thank you, Lord, for your word. When God meets you in the fire, na kapag inatagpo mo kami, Panginoon, sa apoy, dumaaman kami, Panginoon, sa mga malaking problema. Panginoon, kasama ka namin. Hindi mo kami pinapabaya. Hindi mo kami iniiwan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang parangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You can be seated, mga kapatid.